Viewers, subscribers, followers at mga damador sa Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome na muli sa inyo dahil nandito na naman tayo sa programa ng The Secret Victory in Dama Game. Ngayon mga kadama, ang ipapakita ko dito yung opening na naman ng 115 versus 115. Kung mapapansin nyo kanina sa live, ipinakita ko yung part 2. Ibig sabihin part 3 na tayo. Ipinakita ko yung best way ng part 2 sa another way. Ibig sabihin lang, may nakita tayong magandang mga panalo natin dun sa another way ng part 2. Kaya papunta na ngayon tayo sa part 3. Kaya dyan lang kayo mga kadama, huwag kayo bibitaw. Kasi mahaba-haba itong variation talaga na to. Umpisahan na natin itong tirahan na to. 115 tayo. Sumubo siya ng 115. Kumain tayo ng 15-1. Kain siya ng 515. 416 tayo. 9-5. 214, 5-1. 16-13, 3-14. 5-1 tayo. Ito na. Nung sa part 1, ito yung tinira. Dahil nakatapos na tayo dyan. Sa part 2 naman, ito naman yung itinira. Ito nga yung unang tinakip ko at napunta sa madaling tablahan. Ngayon, dahil sa aral ko, ito pala yung mas magandang tira natin. Diyan sa part na yan, posibleng marami siyang talong dadaanan. Kaya ito yung pinakita ko sa live. Dahil tapos naman na yan, kaya ito naman yung part 3. Dito naman nagpunta sa 14-16. Diyan, pag nagpunta siya sa 14-16, magsi-7-2 lang tayo. Pag 160 niya, T313 lang tayo. Kakain siya ng 15-3. Hindi na tayo babalik. Kakain lang tayo ng 8-14. So, makatuwid, magsi-16-4 lang siya. Kakain tayo ng 13-1 at kakain siya ng 6-16. Tatiming lang tayo ng 115. Dito, posibleng tumiming muna siya ng 8-3. Tsaka tatiming lang tayo ng 9-5. Tatiming din siya ng 10-5. Timing tayo ng 5-1, tatiming siya ng 5-1 din. So, dyan sa part na yan to 12-8 lang tayo. So, magkakaipitan na. So, ang gagawin niya, babasagin niya na yung pitcha. Papakain siya ng 2-15, kakain tayo ng 14-2, kakain naman siya ng 7-15, kakain tayo ng 11 13 7. Ngayon, diyan sa part na yan, dalawa ang posible niyang ikain. Isang 11-3 at saka isang 12-2. Dito muna tayo sa 12-2. Pag kumain siya ng 12-2, ipapakain lang natin tong 15-14. Pagkain niya dyan ng 216, kakain lang tayo ng 113. Sa makatuwid, titira lang siya ng 11-7 para maagapan yung pagbaba natin sa 13-3. Pag tira niya ng 11-7, titira lang tayo ng 8-3. So, wala na siyang ibang posibleng itira, 16-13. Diyan, sa pag 16-13 niya, pupunta siya rito at para sumabay sa damahan, hindi tayo dyan sasabay. Dito tayo sasabay. Pababayaan lang natin siya kumain ng 2, 13-1, at saka kakain lang tayo ng 3-11. Sa makatuwid, nakaabang yung isa niya, mananakaw natin. Kung pababayaan niya lang, wala naman siyang kasunod na ititira. Tatakpan niya siguro yan. 4-16. Titira lang tayo ng 11-7. Sinundan lang natin. Tatakip na naman siya. Tsaka babalik tayo sa 11. So,
Ang posibleng ititira niya dyan, 410, tatatlo naman tayo, posibleng mamamatay din yung dama niya. So sa makatuwid, talo rin. Ito na lang yung part na ititira niya. Kakain tayo dito, at kakain siya ng balik. Sa makatuwid, talo. Dahil dadalawa tayo ron. Ngayon, dito pa sa isang part na nakita ko, na posible niyang gawin. Diyan, sa unang pagkakataon, pagtakip niya at sinayang natin diyan sa 11.7, may sabay na siya. Tignan natin dito. Kung sumabay siya ng 4-5, kakain tayo ng dalawa. Sa makatuwid, dadama siya, patay rin pala yung dama niya. Kaya baliwala lang din yung sabay na yon, talo pa rin yun. So dumaan na rin tayo dun sa part na yan na posible rin siyang matalo. Ayan. Balikan naman natin yung kumain ng 11-3. Ayan, pagkain natin ng 13.7, yan, kumain siya ng 12.2, kaya sinubuan natin dito. Diyan sa part na yan, nakita naman natin talo. Ngayon, halimbawa, dito naman kumain. Ayan, sa 11.3 nga. Pag diyan sa part na yan, kumain sa 11.3, dito tayo pupunta. So, kung magto 12.7 siya, ipapakain lang natin to. 2.14, kakain siya ng dalawa. At isusubo lang natin yan. So, dama na naman tayo. Pagkain niya dyan, kakain tong tatlo. Dama. Sa makatuwid, talo na naman siya. Babalik lang natin. Sa 12.7, posible na naman siyang matalo. Ayan. Pagkain niya ng 11.3, nag-8.3 tayo, talo pala tong 12.7. So, iiwas na naman natin yan. Titignan naman natin dito sa 12.8 kung ano na naman yung posibleng pwede niyang itira. Diyan, pagtira niya ng 12.8, obligado lang tayo mag 3.13. So, may tira siya rito 3.13, pero masama dahil gaganon na lang tayo. Posible na siyang madelikado. Ngayon, ito na yung best move na. 15.14. Tayo, pababalikin lang natin siya ng 1.16, tsaka magpapadalawa tayo 15.1. Yan, pagkain niya ng 1.7, kakain din tayo ng dalawa. Nakabitin ngayon yung isa niya. So makatuwid lang, isasabay niya to, babalik niya yung dibalde, at tsaka posible siyang tumira dito. Dito sa part na to, mas maluwag na yung tablahan. Apat-apat ang pitya, ay walang posisyon na parehas lang na posisyon to. Kaya dyan sa part na yan, titira tayo ng 3.14, titira siya ng 3.14 din. So maobliga na tayong subuan. Kung gumanon siya, ganun tayo, tabla rin yan. Kahit na makuha natin yung isa, dadama na siya sa cross. Ibig sabihin, draw. Pero, ang maganda lang,
may mga pinagdaanan siyang posible siyang matalo. Kaya dito sa part na to mga kadama, sa part 3 na ipinakita ko, meron din siyang dadaanan na talo bago siya pumunta dun sa tinatawag natin tabuhan. Kaya salamat uli. Nakapag-ambag na naman ako ng kaalaman tungkol sa variation na to. At sana magsilbing gabay sa inyo sa paglalaro. Kaya mga kadama, dito na natatapos tong opening natin ng 115 versus 115 part 3. Kaya huwag kayong bibitaw at marami pa tayong paglalaban ng opening. Dito lang sa programa ng The Secret Victory in Damilin. See you soon mga kadama. Mabuhay!